Ay, welcome po. Nako, grabe. Sino pong ika nga makakapag-isip ng dating nakatira sa Tondo, 500 pesos lang yung upa ng bahay. Ngayon po ay nakalipat na tayo sa mas maayos na tahanan at welcome po sa aming tahanan. Halika, pasok tayo. Ayan, sige, maghahanda na po ako kasi pupunta na dito si Miss Corina at magiging guest ako sa Corina Interview. Sinasabi po natin ang savings, naku, napakarami po ng excuses ng mga tao sinasabi, naku, wala akong pera, ang hirap mag-save, kung konti na lang ang sweldo ko, paano ko pa pagkakasyahin? Most of us inside this room, we have big dreams, but we have small income. In reality, the right mindset or the right idea is to increase your what? Your income to reach your dreams. Is that right? Yes or no? Ang pagiging matagumpay sa buhay ay hindi lang nadadaan sa madalian. Ang sikreto ay nasa tamang desisyon na ginagawa mo habang ikaw ay bata pa. Ching, positive lang. Gusto nyo rin bang umasenso at maging big time? Nako, ano bang sikreto para yumaman? Nako, bakit hindi natin tanungin sa eksperto sa pagpapayaman? Ching kita ng pambansang wealth coach is in his house. Wow, nakatuntong kami dito sa bahay mo. Nako. Pangmayaman. Nako, ano lang, umasenso lang. Umasenso. Proud ka na. Mula sa wala, meron ka ng ganitong mansyon. Well, talagang humble. Talaga ba? O kasi kung marunong ka magbalik tanaw sa kung saan ka nagsimula, wala kang dapat ipagmalaki. Diba? Isang malaking pagpapala na nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Talaga. So tuwing gumigising ka sa umaga, nakikita mo yung mga blessings mo. Parang naiisip mo, hindi mo nakakalimutan yung iyong pinanggalingan. Oo. At saka, marami ako natutunan sa mga magagaling na tao na katulad ni Randy Santiago na sobrang sikat nun dati, di ba? Kasama ko siya. Kahit anong sikat niya, talagang naka-humble pa rin. Ayun. Oo. So maraming dumaan sa buhay mo. Oo. Kasi yung talambuhay po niya, talagang pang maalaala mo kaya. Talagang mula sa pagkakapanganak niya sa Tondo. Take note, Tondo. So ito yung bahagi ng Tondo na pinakamahirap. Tama ba? Yun yung kasama, oo. Naalala ko nung 12 years old ako Doon yung pinakamapait na bahagi ng buhay namin. Hindi yung bata ka pa. Hindi. Kasi yung bata pa, kasi wala ka pang muwang di ba? Oo. Hindi mo pa alam Pero bago ka pumunta doon sa pagiging teenager mo, banggitin lang natin na si Chinky talagang mula sa mainland China ang iyong pamilya. Yeah, yung lolo ko, tapos nag-migrate sila dito sa Pilipinas. Tapos yung tatay ko pinanganak dito. So technically, I'm third generation na or Third second. generation, Oo. okay. Hindi ba sabi nila yung mga Chinese talagang magaling sa pagnenegosyo? Sa Oo. palagay mo, doon mo nakuha? Oo naman, kasi ever since nung bata kami, parati kami sinasabihan, pinag-aral kita mabuti para magtayo ka ng magandang negosyo. At di ko makalimutan yung sinabi ng mama ko sa akin. Tanong sa akin, gusto mo bang yumaman, umasenso, umunlad? Sabi ko, opo. Ito yung sinabi sa akin, bakit mo pagyayamanin ng ibang tao kung kaya mo pagyamanin ng sarili mo? Totoo, natatandaan mo yun, sinabi talaga niya yun. Oo. So kumbaga, parang huwag kang mag-e-empleyado. Oo, indirectly na sinasabi niya, kung masipag ka, matsaka, gagawa mo ng paraan, para sa'yo na lang. Ba't mo bubuuin ng pangarap ng ibang tao kung kaya mo buuin ng pangarap mo? Ayun, be your own boss. Parang ganon, no? Natatandaan ni Chinky na nung siya'y 5 years old, nakatira lang sa bahay na inuupahan for 500 pesos. Anong itsura ng bahay na 500 pesos ang upa kada buwan? God, grabe. Hindi ko makalimutan yun Yung talagang, yung may semento, tapos karamihan kahoy. At hindi ko makalimutan yung bintana po namin na gawa sa kahoy at kapis. Oo. Nabubuksan lang yan tuwing summer. Bakit? Pag tuwing umuulan, namamaga ang kahoy. Hindi mo mabubuksan na yan. Ah, oo.
pagka tag-init, lumilit ang kahoy, tsaka mo siya mabubuksan. Talaga? Oo, tapos may- Hindi mainit. Tsaka biruan naming magkakapatid. Medyo nakatabingin na kasi konti yung bahay. May biga kaming malaki doon na sa kanto na may pako na nakausli na malaki. Biruan namin tatlong magkakapatid. Walang huhugot ng pakong yan. Pag hinugot natin, baka mag-ibang bahay na. Magigiba ang buong bahay. Nako, ano ba yun? Isang ventilador lang daw kayo? Yes, isang ventilador. Tapos nagkaroon kami ng isang TV na black and white na kailangan mong tumabi sa antena. Oo. Para magkaroon ng signal pag tuwing lalaban ng Toyota Crispa. Pagkatapos nun, isang aircon, nagsama-sama kami sa kwarto. Yun. Ganun Ilan lang. kayo magkakapatid? Tatlo. Akong panganay. Ikaw ang panganay. Okay. Si nanay, Ano siya, meron siyang maliit na parlor, beauty parlor. beauty parlor. Oo, yun ang pinagkakakitaan niya. At the same time, nagbenta-benta. Oo. Oo. At yung tatay mo naman? Yung tatay ko, during that time, nag-aahente siya sa Divisoria. Oo. Tapos, ang nangyari, nagkaroon ng break. Nagkaroon ng sariling negosyo na telahan. Oo. Siya yung nagtitinda. Oo, pero yun nga, lumaki. Tapos nagkaroon siya ng break eh. May tumulong sa kanya. At during that time, nung bata pa kami, guminhawa ang buhay namin. Pero hindi ko naalala. Naaalala. Kasi bata pa ako. Oo, tsaka maikli lang siguro yun. Oo. Okay, tapos nalugi, negosyo. Yun, yung 12 years old na ako, ang pinakamasakit nun ay yung mga taong nanloko sa kanya sa negosyo, kaibigan at kamag-anak niya. Ay, yun ang mahirap. Yung dating, imagine mo, empleyado niya. Tapos sila na naging may-ari. Ay, totoo. Ang sakit naman nun. Sobra. Totoo ba? Miss Corina, sa loob ng 3 taon, doon ko nakita ang tatay ko na sobrang na-depress. Talaga? Anong nangyari sa kanya? Ayaw na lumabas ang bahay. Ayaw. Talagang, sa palagay ko, ako naniniwala ako, ang tatay ko nagdala ng depresyon dito sa Pilipinas. Totoo ba? Ang sakit naman kasi nang nangyari sa kanya. So, during that time, my mom stepped up. Yung nanay ko ang gumawa ng paraan para buhatin ang pamilya. Mabuti na nakapag-aral pa kayo. Ay, naku, OPM din. OPM, promise me. Utang. Hulugan during that time. Kaya ako hindi ko makalimutan yun na yung one time na kasi nagkautang nga tatay ko, may mga pumunta sa bahay, pinagsisigawan, nagwawala sa labas ng bahay. Parang hiyang-hiya talaga kami na wala kaming magawa. Na sinabi ko sa sarili ko, ayoko na maranasan yung ganong klaseng panghihiya. Ito masakit eh. Pag may pera ka, marami kang kaibigan at kamag-anak. Pag wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan at kamag-anak. So mula sa pagkabata mo, parang alam mo na mahirap kayo. Doon din ba nagsimula yung pangarap mo na magsikap? Yeah, 12 years old during that time. Mas naranasan ko pa kasi nung bata pa ako, nung naglalaro ako sa mga kalsada, hindi ko rin masyadong naramdaman na mahirap kami. Kasi lahat ng kakasama ko pare-pareho lang kami. Correct. Oo, tama. Nagkaroon lang ako ng talagang idea na talagang aside from pangyayaring yon, yung nung pumasok na ako sa school, nakita ko na may pagkakaiba. Yung mga mayaman magkasama, middle class magkasama, mahirap pag magkasama. Pag may play, ayaw ka isama. Di ba? Tapos, hindi ko makalimutan yung Yakult. Oh, bakit? Hindi ko kayang makabili. Magkano lang yun dati? 75 cents. Oh, kasi walang baon. Wala. Ang baon lang namin kung minsan, di ba, kung si mama nga binibiro, si mama ka talaga, sobrang galing mag-slice ng luncheon meat. Oh, Sobrang nipis. totoo ba? Nung minsan nga pagbukas ko ng baon, hinangin, lumipad. No way! Totoo ba? Sobrang talaga budgeted. Minsan nga talagang wala akong baon. Ang diskarte ko na pupunta na lang ako ng CR, binubuksan ko yung gripo. Yun na lang. Doon ka na lang iinom ng tubig. Hindi ko makalimutan yun. Oo. Sabi mo nga, noong teenager ka na, anong nangyari noon? Doon, nag-realize ko na kailangan kong gumawa ng paraan. Wala namang kukuha sa akin. Bata pa ako, hindi naman working student. Nagbenta na ako.
Si mama kasi nagbebenta ng wholesale ng toilet paper eh. Toilet paper. Ako, nagbenta ko ng retail. Binentahan ko yung mga classmates ko, teachers ko, principal ko. Pero nung nagbebenta ko, Miss Corina, doon ko na-realize ang tunay na mapait ng yung reality ng mundo. Yung mga taong ini-expect mo na bibili sa'yo, sila hindi bumibili. Yung mga taong ini-expect mo na tutulong at susuporta sa'yo, hindi sila tumutulong. Nung minsan nga, sinabihan ko, "Uy, malambot to, try mo, hindi to nakakasugat ng puwet." Oo, di ba? Tapos pag-follow up ko sa isang kamag-anak namin, "Uy, hindi maganda ang toilet paper nyo, magaspang." Sabi ko, "Ano yan, papel de lia? Kung ayaw mo na bumili, huwag ka na mag-ano." So, yun eh. Pero you know what I did? From toilet paper, I sold pants, shoes, and shirts. I hit my first million in my 20s. Wow! Talaga naman. So, mula sa sobrang hirap, dumiskarte, di ba? Ipinangungutang pa ang tuition fee para makapag-aral lang sa Chinese school. Iba talaga ang diskarte sa buhay ni Mr. Chink Positive, si pambansang wealth coach. Ayan. So, yung kinita niya, na kauna-unahan niyang ₱1,000,000 sa edad na 25. How to be you po? The rise of Chinkitan. Susunod. Our friends are coming back. Art, Mel, BJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here! Finally, we've missed you! Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net 25. Let's get together sa Net 25. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet, and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Mindset is so powerful that it can affect the way you think, it can affect the way you feel, it can affect the way you make your decision, it can change the destiny of your life. To prove to you that mindset is so powerful, if you can still recall when we were still young, oftentimes our parents would tell us, "Anak, gusto ko mag-aral ka mabuti para paglaki mo maghanap ka ng magandang? May masama ba sa trabaho? Paano po kami pinalaki mga singkit? Okay? Anak, gusto ko ikaw aral mabuti, ikaw laki tayo, maganda negosyo." Hindi siya nagtapos ng kanyang kolehiyo, pero hindi ito naging hadlang sa kanyang tagumpay. How to be you? Chinky, bakit hindi mo na tinuloy ang college? During that time, kasi nga, yun nga isang disadvantage pag kumita ka ng maaga. Ayun, tama. Di ba? Parang tanong mo sa sarili mo, pagkatapos ko, anong gagawin ko? Ito pa rin gagawin ko. So, imbis na ilagay ko yung oras sa pag-aaral during time at tapusin ko, na ito rin gagawin ko, tinuloy ko na lang.
Okay. So ano nangyari? Ikaw ang naging breadwinner ng pamilya nyo? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. During that time, naka-recover din sila mama, papa eh. Kasi naging tourist guide sila nung panahon na yun. Inbound for Taiwanese. So dumiskarte rin yung mga magulang mo. Oo. So tulong-tulong lang. At yung kung tumutulong ba kami during the time nung single ako, hindi obligado. Ano lang, voluntary lang. Oo. Oo. Okay, so anong ginawa mo sa unang milyon mo? Nung kumita ako talaga, binalik ko lang eh. Ninegosyo ko talaga. Inikot mo lang. Kasi ever since I was young, we were programmed to think really differently. Ang main goal namin is mag-ipon para kumita at magnegosyo. Yung formula nga na tinuro sa akin ng nanay ko is 50-25-25. 50% ipon, 25 pinangnegosyo, 25 lang pwede kong gastusin, 25%. So kung kumita akong piso, 50 ipon, 25 negosyo, 25 cent ang gagastusin ko. Kung gusto kong bumili ng pisong candy, 4 na piso ang dapat kitain ko. Correct. 2 peso savings, 1 peso negosyo, 1 peso ano. Kung ang current lifestyle ko 100,000, dapat kitain ko 400,000. Ayun. So nadala ko 'yun hanggang ngayon. Totoo ba? 50, 25, 25. Pero ano 'yan para sa akin 'yan Huwag niyo gayahin 'yan. Pag ginaya niyo 'yan, baka kainin niyo na lang. Oo, kailangan ayon sa lifestyle. Ayon sa lifestyle At pangangailangan. kakayanan ng isang tao kung Yes. anong kayang ipunin. Nag-racket-racket ka din. Sobra. Dumaan ka rin sa mga karaketan. Anong Dami. mga ni-racket mo dati? Lahat na benta ko na talaga. Nagbenta ako ng aircon cleaner, 'di ba? Yung window type nilalabas tapos para linisin, pero ngayon mayroon ng chemical na develop na hindi mo na huhugutin, pwedeng malinis. Nagbenta ako ng fire extinguisher. During the time, nagde-demo ko. Sa sobrang bilib ko, sinusunog ko yung sarili ko, yung pantalon. Totoo. Naglalagay ako ng lighter fluid. Tapos, yun, pinubombahan ko ng yung fire extinguisher. Kaya ang dami ko nabenta noon. Grabe ka, performance level ka pala magbenta. Hindi kasi parang pagka naniniwala ka sa binebenta mong produkto, di ba? Papakita mo, naniniwala ka. So, to the point, yun, dami kong talagang ginawa. At during that time, doon na ako nakapag-produce ng concert ni Randy Santiago. Ayun. Yun. Doon mo nakilala si Randy. Yun na, doon na kami nag-meet, 1987. Wow, kasagsagan ng kanyang Grabe, yung hindi magbabago. Oo, kinaya mo yun. Nabayaran mo siya ng talent fee niya. Ay, medyo makataasan nung panahon na yun, pero pinagalitan nga ako eh. Bakit? Kasi nung sinabi niya yung talent fee, sabi ko, ang taas ang mahal. Pinagalitan ako ni Randy. Tapos naging close kami at hindi ko makalimutan nung isang beses na nung pumunta ako sa bahay, tama-tama, sa may Columbia yun pumunta siya sa may Alimol. May show siya. 6 ang dapat niyang kantahin. Nakapangalawang kanta lang siya, minab na siya. Talagang teka muna, paano ka naging Howie Boy? Ay. Yung Howie Boy po, nakilala din sila kasi para sila mga pambansang anino noon Ni ni Randy. Randy Santiago. Dahil dinudumog kayong taga-Howie ng tao, 'di ba? Ilan kayo noon? Grabe, siguro 8 kami. 8, I think 8 kami. Ako, si Dennis Padilla, si Jong Cuenco, Bobby Rosales, Arnel, at marami pang Emer. So, yun. Latest yung pinakahuli si Bayani, Agbayani. Si Bayani. Oo, sumama na rin. So, hindi ko namin makalimutan yun. Talagang, kasi dinudumog siya, gusto makuha ng yung shades. Kasi gusto makita. So, anong ginawa niya? Nagtapal siya? Wala. Talagang protektado kami. Ang usapan namin mga hawi, mawala ng lahat, wag lang yung shades. So, meron ba sinusuot si Randy no na tape para hindi matanggal? Wala. Wala. Talagang, Kung minsan natatanggal. hindi, expert kami kung Saka maganda yung shades na yun. Totoo ba? Teka muna, so nahirapan ka daw? Saan? Sa pagiging Howie Boy, nasasaktan din kayo? Oo naman. Kasi syempre, may mga iba talagang yung... Nambabatok? Oo, hindi lang nambabatok. Yung talagang, tumatalon. Wow. Talagang ganun ka-wild. Oo. At sinasabi ko nga kay Kuya Randy sabi ko, nung panahon yun, Miss Kay, wala pang social media. Correct. Oo, wala pa. Sakong-sakong fan mail ang pumupunta sa bahay nila. So, nasabi ko nga, pag si Randy Santiago ay sa panahon ng social media, sabi ko, mas malaki yun. Okay. Pero enjoy ka nung mga panahon na yon. Sobra kasi nga, yun nga, nakilala ko ang isa sa pinaka mabait,
tsaka yung tunay ng kanta niya, di ba, hindi magbabago. Oo. So 1987 up to 2025, magkakasama pa rin kami. Pero hindi pa rin nagbabago pag-uugali niya. Talaga ba? Oo, mabait talaga si Randy. Hanggang ngayon, kuripot pa rin. Hala. Kaya nga nakakaipon eh. Okay. Galing mag-ipon nun. Totoo ba? Natuto sa'yo siguro. Oo. Teka muna, so yung pagiging Howie boy mo, hindi naman, may negosyo ka pa rin on the side. Oo, during the time na tuloy-tuloy pa rin pagbebenta ko. Kasi volunteer lang kami. Oo. Walang sweldo yun. Walang sweldo? Wala. Eh, ganun kakuripot si Randy. Buwis buhay? Walang sweldo? Pero hindi naman. Tignan mo naman. Nang dahil kay Randy, siya unang nagbigay sa akin ng pangalan na Chinky. Hindi naman yan ang tunay kong pangalan. Ano tunay mo pangalan? Secret. Secret talaga. Nako, Okay. pag pinanganak ka nung panahon ni Marcos, anong pangalan mo? Ferdinand? Yes. Ay! Oo. Totoo ba? Oo naman. Tapos pangalawa, siya rin ang nagbukas ng pintuan sa akin para makapasok sa TV at pinalakang tabing, 87 to 94. Correct. So sabay na yan sa Yes. sa pagiging Howie boy mo, lumalabas-labas ka sa pelikula. Yes. Pero, boss, nakakasiguro ba kayo na may jacuzzi sa loob? Naku, baka maperwisyo pa tayo. Gusto ko mag-relax ng katawan mamaya eh. Ako naman, sino kaya naglagay ng mga thumbtacks doon sa pintuang yun? So naging artista ka talaga? Yeah, I did around 30 movies. 30 movies? Hindi naman major role. May mga iba bit role, may mga major role. Oo. Yeah. Talaga. So enjoy ka. Pero, ano yung pero doon? Pero na-realize ko, you're only good as your last call slip. Correct. Pag wala ka ng trabaho, wala kang project, wala kang kita. Yes. So, hindi sinasabi ko hindi maganda itong career. Pwedeng magandang hobby. During the time, single pa ako, kaya okay lang. Pero nung, siyempre, in the future, hindi na ito pwedeng tatagal. Kaya nga, bumalik ako sa full-time business nung 1994. Okay. Anong negosyo yun? Yun, nagbenta na ako ng una, food supplement. Nagbenta ako. Kami yung nagpalaki ng brand ng Squalene dito sa Pilipinas. Okay. Yung pagkatapos ng Squalene, nagbenta kami ng weight loss product. Marami. During time, tuloy-tuloy pa rin yung Direct selling yan. direct selling. Tapos, nagbenta din ako ng real estate. Nakabenta ako ng 35 units in 60 days. What? Yes. Talaga? Anong secret mo sa pagbebenta? Kasi yun nga yung na-realize ko Miss Kay, at saka mga nakikinig dito. Yung produkto, serbisyo nagbabago, pero yung proseso hindi nagbabago. Okay. 'Di ba in sales, yung prospecting muna, 'di ba? To qualify yung kung tama yung client, then set an appointment, presentation, i-close mo, fa-follow up mo, bibuild ka na relationship. Uulit lang yung proseso. Kung pagkain man siya, real estate man siya, insurance man siya, lahat, pare-pareho lang yung proseso. Parang sa production. Oo. 'Di ba? Iba-iba lang drama, pag alam mo yung basic ng production, iba-iba lang yung attract at saka approach. Okay. Pero hindi naman lahat nagiging milyonaryo tulad mo. Ano yung something mo doon sa pagbebenta? Siyempre, aside from my cuteness na wala silang magagawa. Hindi, yung una, ang unang puhunan talaga is sipag, siyempre. Kahit na magaling ka, pero kung tatamad-tamad ka, tatalunin ka ng mga taong masisipag. Pangalawa, tiyaga. Siyempre, may mga ibang tao kasi na pag nahirapan lang, ayaw na. Oo. Kailangan talaga pagtiyagaan mo madadaanan mo yan Pangatlo, ito yung pinakamahalaga, karunungan. Kahit masipag matyaga ka, pero pag wala kang alam, parating mali ang lumalabas Okay. Paano mo malaman na tama ang ginagawa mo? Sa resulta. Kung hindi maganda resulta, baka may mali kang ginagawa. At pang-apat, diskarte. Kahit na masipag matyaga ka, pero pag kulang ka sa diskarte, di ba? Like for example, may mangyayari at may mangyayari, pero kailangan matuto tayong mag-adjust, mag-adapt. Siguro yun nung isang katangian na meron ako, nakapag-adjust ako Imagine mo, from sales, tapos nag-artista ako right now. I'm teaching people about finance. Oo nga, di ba? Diba? Oo. Daig mo pa yung mga finance college graduates, hindi ba? Kasi simple lang ang kanyang formula sa pagpapayaman, di ba? Pero habang nagpapayaman, syempre hindi nakakalimutan ang pag-ibig. Oy. Nahanap din niya, naka-jackpot din siya. Oo. Hindi sa loto, kung hindi sa ngala ng pag-ibig. Ang love story naman ni Mr. Ching Positive, pambansang wealth coach, at ng kanyang wifey. Matindi ang kanilang pinagdaanan na pagsubok sa buhay, pero laban lang.
Our friends are coming back. Art, Mel, BJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here! Finally! We've missed you! Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net 25. Let's get together sa Net 25. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet, and everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified E-Responder. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. No matter what happens in your life, no matter how many times you fail in your life, no matter what kind of upsets you have experienced in your life, never ever give up. Kahit na umaasenso sa buhay at nabibiyayaan ng abundance kung tawagin sa kanyang mga paghihirap, meron pa rin pinagdadaan ng mga hugot ang mga tulad ni Chinkitan. Ayan. Mapunta muna tayo sa kanyang love life. Doon muna tayo sa masaya bago sa pagsubok, okay? Teacher na, singer pa ang kanyang pangasawa. Yes. Sino siya? Na love at first sound ako. Hindi sir, first sight no? Oo. So napatanong ako, sino siya? Gano'n. So during that time, naging interesado ako pero hindi ko masyadong pinansin. Pero ito yung nangyari. Nagkakilala kami, one-time chance meeting lang. Pagkatapos noon, pumunta ako ng Hong Kong. May business ako doon during that time. And then, all of a sudden, nagkaroon ng isang pagkakataon ulit na nagkita kami sa isang event. Doon kami nag-usap na. At yun na, nagkagaanan ng loob, nagkakilala. Kasi maraming nanligaw sa kanya nung panahon na yun. Maraming nanliligaw. At may mga pagkakataon na ika nga, na-offend niya yung mga nanliligaw sa kanya. Hindi maganda siguro yung pakikitungo. Ayaw na niya talaga mag-entertain. So, to cut the long story short, yun, I asked permission from her. Sinabi ko sa kanya, nung sigurado na ako, bibigyan mo ba akong pagkakataon na makilala ka sa isang mas mataas pang na gusto kitang makilala in a higher level. Yun, pumayag siya. Pagkatapos nun, nagpaalam ako sa buong pamilya niya. Kailan mo nalaman na talagang siya na? Actually, nung nalalaman na niya na parang ako na rin, bigla siyang nawala. Bigla siyang nag-detach. Bakit? Para? Natatakot siya eh. Oo. Saka during that time, breadwinner siya. Oo. Parang hindi pa siya ready. Pero during that time, yun nga, parang na-offend din ako. Sabi ko, may ginawa ba ako na hindi tama, na-offend ba kita? O kung hindi talaga tayo bagay sa isa't isa, ito sinabi ko, ipapanalangin ko na sana ma-meet mo na yung tamang tao sa'yo para mas lumigaya ka.
So in other words, willing ako to let go. Nung nasabi ko, parang na-confirm sa kanya na ako na. Yun. Yung pala yun. Nako, linya yun linya. Pero Oo. paano kung sabihin niyang, oo, teka muna, parang hindi nga ikaw. Ha, di ba? At grabe, kung makikita mo, ito lang di ko makalimutan. Kasi syempre, alam mo naman, singkit ako. Liit mata, pero laki kita. Oo, liit mata, laki kita. Pero sinasabi ko, Miss Kay, na kung mag-asawa ko, bigyan mo naman ng asawa na malaki mata. Huwag singkit. Kasi kung ako singkit, asawa ko singkit, baka lumabas ang anak namin, mata sinulid. Nakapikit na lang. Oo. And truly enough, God is so good. Bukang-buka yung mata ni Missy. Sobra. Talaga ba? At yung kanilang mga anak, singkit o hindi? Si Kyla, Jethro, and Destiny. Eh, yung dalawa, hindi. Yung isa lang. Yung panganay ang medyo kahawig ko. Malaki din ang kita nun. Oo, kasi pag maliit ang mata, malaki ang kita. Paano ka magpalaki at magdisiplina? Nung pinapalaki kami ng mga magulang namin, hindi namin pwedeng sisihin ng mga magulang namin kung yung pamamaraan ay iba. Kasi wala rin nagturo sa kanila Prior to getting married, child training. Iba pala yung child training 0 to 2 years old, 3 to 6, 7 to 12. Oo. Okay. Parang naintindihan namin, lalo na ngayon, ano na sila, 20s na, 24, 22, and 20. So pinag-aralan mo mabuti yung bawat phase ng kabataan nila. Yes, oo. Yung ngayon, yung ano na sila, naintindihan namin, rules without relationship is equivalent to rebellion. Hindi panay yung bawal, hindi pwede ganito, tapos wala kang relationship. Ayun. Kasi parang naintindihan namin, hindi mahalaga kung ano yung alam mo, ang mahalaga kung ano nararamdaman ng anak mo. Ayun. Diba? Oo. So we're and like for example, finance, pera. Kami yun kung kayo ginagawa nyo, walang problema. We don't give them allowance na pera. Oo. Sa bahay namin, kung gusto mo magkapera, you work for money. So food, education we provide, transportation we provide, pero pag pera gusto mo, magtrabaho ka. Ever since they were young. Totoo. Yeah. So nung bata sila, lilinis sila, gano'n? No. Yung naglinis ka ng pinggan, walang bayad yun. Kumain ka Natulog ka sa kama, tapos inayos mo, walang bayad yun. Natulog ka Oo. Pero yung extra, like for example, masahe. O masahe mo si Papa. Piso kada isang oras. Ang tawag yun, child labor. No, we reward them. Yes. Yung parang, kasi we want to teach them, habang bata pa sila, yung halaga ng hard work. Right. Sa tunay na mundo, alam mo yan, Miss Kay, hindi mo pwedeng hingin ng pera, hindi mo pwedeng hingin ng trabaho. Kailangan pagtrabahuhan mo. Correct. Uy, hindi na pwedeng piso ngayon. Siguro 20 na. Pag naghugas ang plato. Pwede. Diba? Basta. Hindi maghuhugas ang plato ng ibang kumain. Tama. Hindi Pwede, ba? pwede. Pwede yun, Pwede. Yung reward system yan And ang ginagawa rin namin, at the end of the year, kung ano naipon nila, minamatch namin. Kunyari, naipon nila 10,000. Ginagawa namin 20. Ayun. We incentivize them. Ayun. Oo. At ipon, hindi pwede gastusin. Hindi, dahil sa kanila, pag ginastos mo, 1,000 na lang, 2,000, mas marami yung kapatid mo kumpara sa iyo. Correct. May free will sila. Ayun. At maganda naman yung kinalabas. Ngayon mga halos adults na sila, dala-dala nila yung magandang ehemplo na yon. Yes, At yes. training, no? Oo. Kasi hindi ko na sila pwedeng ibalik sa nung panahon ng tondo nung mahirap kami. Oo. Di ba? Oo. So ito na yung parang pamamaraan namin kung paano sila mahubog. Oo, kasi hindi mo na pwedeng ibalik dun sa nakaraan mo. Tama. Maganda sana kung ganun ulit. Ganun pala yun. I used to wonder about that. Paano mo ituturo yung pagsisikap? Ayun pala ang style. So, natupad na ang marami mong mga pangarap. The perfect one. Wow. You're forever ang mga bata. Tapos may kinikita na. Ayun, medyo maginhawa na ang buhay. Biglang dinagukan kayo ng medyo matinding pagsubok. Sa health ito, sabi nga nila, lahat na wag lang sakit. Ayun. Ano ang nangyari? Nung 2005 yun, nung pinanganak ng misis ko, ang bunso naming anak, after 3 days, nagkaroon siya ng super head migraine. At hindi na talaga niya kinaya. Sabi niya, puntahan na tayo ng ospital sa ER. Tapos sinabi ng doktor, MRI na. Nung nasa loob siya ng MRI, bigla na nagsusigaw yung mga nurse sa loob ng code blue. Oh. Ang code blue, ibig sabihin pala, hindi ko naintindihan, emergency. Oo. Nung nilabas ng misis ko, nakita ko na sa loob siya ng stretcher, on top siya ng stretcher,
nagsi-seizure. On the third seizure, nag-comatose. Ay, And then 7 days siyang comatose. We had 10 doctors, 3 neurosurgeon, 1 heart specialist, infectious disease, lung specialist. Hindi nila ma-diagnose kung ano nangyari. talaga? Until such time, a doctor stepped in, si Dr. Kuanang. Siya yung nakapag-diagnose na my wife contracted a rare disease na tinatawag na PRES, posterior reversible encephalopathy syndrome. Ang ibig sabihin niyan, sisimplihan natin, ang babae pala pagka nabuntis, namamanas, yung tubig sa katawan, umakyat sa utak na magaang utak. Sa sobrang sakit, nagpipinch na yung nerve sa brain. So, hindi naman pwedeng operahan. Ang lang talaga, through natural means to dilantin and mannitol yata yan during that time. So, on the 8th day, nung nagising na siya, yung pain level niya, tinatanong siya ng doctor 1 to 10. 9, 10. Talaga? Masakit pa rin. Sobra. Nakita ko siya from 130 plus pounds, naging less than almost 100 pounds. Oh, wow. She slowly died in front of our And then, naintindihan ko siya na pagka ini-inject siya, parati sinasabi niya, masakit. Masakit. On day 19, that's where I thought that she's going to die. That was the hardest prayer that I prayed in my life. Day 20, from pain level number 9, it went down to 3. Day 21, we were discharged out of the hospital. Wow. Hindi nga malaman ng doktor kung paano nangyari yun eh. So, At itong kondisyon na ito, sabi mo, isa lang sa buong Pilipinas ang mayroon. pangwalo sa buong mundo. Pangwalo sa buong mundo. Wow. And then, yun nga, upon receiving naman, buti na, masaya ako, pero upon receiving the billing of the hospital, my wallet was rushed to the ICU. It's my turn. 3 milyong piso ang kanyang naging hospital bill. Kaya 3 taong kong binayaran yun. 3 taon mong ginapang. Kaya nga, alam mo, isang malaking leksyon kung sa mga tao nakikinig ngayon, kung may kakayanan ka talaga na bumili ng insurance ng health card, gawin mo. Kasi minsan lang eh. Minsan ka singilin, ubus talaga yun. Correct. So kasama na yan sa advokasya mo ngayon. Yeah, kaya nga, doon ko talaga naunawaan during that time kasi siyempre, kapos, di ba? Or hindi na binigyan ng pansin. Ayun. So, parang ang daming life lessons, Kung bakit ko ginagawa itong ginagawa ko ngayon, ay dahil sa pinagdaanan ko. Dito ba ipinanganak yung pagiging author mo? Kasi pagkatapos nito yung Happy Wife, Happy Life Yeah. na libro. Yeah, yung kami mag-asawa, kinikwento lang namin yung mga pinagdaanan namin, naranasan namin. Ang top 3 kasing problema ng mga buhay mag-asawa is kulang sa pag-uusap, komunikasyon. Pangalawa, kulang sa pera. Di ba? Always. At pangatlo, yung kulang sa intimacy. Yes. Oo, yung parang sweetness, nawawala. Kaya nga, alam nyo, for 26 years, once a week, I date my wife. Hindi nawala yun. Talaga? Oo. Kasi parang di ba, kung bakit nagkakaroon ng spark, excitement, romansa, dahil nga niligawan mo eh. Pero nung mag-asawa na kayo, parang you take each other for granted na. Instead na kayo, lovers, nagiging roommate na lang kayo. Nag-uusap na lang sino magbabayad, sino may... Parang transactional na. So, pero we maintain that na talagang we kept the fire. Yung panahon nung nililigaw sa kanya, noong 1998, hanggang ngayon, yun pa rin yung feeling and excitement ko. Ah, wow. Galing, yung pinagdaanan nyo rin naman. Actually, very romantic. Hindi ba yun nangyari din sa inyo? Lalo na yung kinalabasan. Pero eto na ang inaabangan ninyo. Lahat ba ng tao pwedeng yumaman, magtagumpay at magkaroon ng peace of mind? Naku, mahirap yung kombinasyon na yan, Ilan lang po yan sa mga tanong mismo ninyo, ang tanong ng bayan kay Chin Kitan. Yan ang susunod. Our friends are coming back.
Art, Mel, PJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here! Finally! We've missed you! Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net 25. Let's get together. Sa Net 25. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet, and everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified E-Responder. Let's get together. Sa Net 25. Sa Net 25. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net 25. Let's get together. Sa Net 25. Sa Net 25. There are a lot of people who wants to become successful. Unfortunately, they don't know their vision, they don't know their direction, they are not looking forward. So first things first, you got to learn how to look forward. Lahat ba ng tao pwedeng yumaman kahit na galing talaga sa pinakalaylayan talaga ng lipunan? So, bago sagutin at paano, di ba? Bago sagutin yan ni Sir Chinky, eto muna. Alamin muna natin kung ano ba yung mga karaniwang mga tanong ng ordinaryong taong bayan. Eto na, handa ka na ba? Ay, handang-handa Handa na ba kayo? Eto na po. Ay, maling programa pala. Corina interviews pala tayo. Ayon, pakinggan natin ang taong bayan. Sir Chinky, 10 ang anak ko. Ito lang pagtitinda ng banana Q ang hanap buhay ko. Paano ko mababudget ang kita ko? Oh, di ba? Alam mo, sa Banana Q, ang alam ko dyan, doon sa isa kong programa, marami kaming guest sa mga nagbebenta. Pwede ka mag ₱500 isang araw dyan. Pwede. Di ba? Depende sa ano. Sabi mo ng ₱500 ang kinikita ng Banana Q niya sa isang araw. Labas na doon yung yung puhunan. Ang pwede natin gamitin doon yung tinatawag kong bawas dagdag method. Okay. Dito tungkol Hindi sa- dagdag bawas. Hindi. Sa eleksyon yun. Ito, bawas dagdag. Yan. Okay, ano yan? Una, bawasan natin yung mga unnecessary gastos. Na sinasabi natin, wala naman kami ginagastos na maliliit. Di ba? Pero hindi nasya-shock yung mga ibang tao pag sinabi ko na, like for example, baka yung asawa niya nag-yosi. Kunyari, kung makadalawang stick lang sa isang araw, magkano yun? 20. Times 30 days, 600 a month. Times 12 months, 7,200 a year. Yosi pa lang. Okay. Eh kung umiinom din yan, di ba? Magkano isang bote? Kahit 20 lang sa isang araw, ganun din, 7.2. Yung kape yung yosi pa lang at saka yung yosi at saka pangiinom, 14,000 na a year yun. 14,000 a year. Eh, di matrikula na nga yun. Hindi lang yan. Yan ay sweldo ng isang common na isang minimum wage earner sa isang buwan. So una, bawasan muna natin yung mga unnecessary gastos. Pangalawa, ang solusyon talaga, ang pagbabawas ay may limit eh. Hindi mo rin pwede sabihin, hindi na tayo makakain eh. Ang pangalawa, dagdagan. Dagdagan talagang income. Dagdagan ng kaalaman, karunungan. No, marunong ka lang mag banana Q o potato Q o barbecue. So, baka pag-aralan mo yung paano mag-barbecue, paano mag-tapsi,
'Di ba? Paano maglong silog, 'di ba? Paano magluto ng iba para madagdagan mo kita mo. Ayun. 'Di ba? Oo, tama. So, bawas ng gastos, dagdag ng kita. Oo. Ayan, okay. O, susunod naman na tanong. Lagi po kasi ako baon sa utang. Ano po ba ang paraan para hindi po ako mabaon sa utang? Dahil, di huwag ka mangutang. Simple lang. Wala kang utang kung hindi ka mangungutang. Pero, yun na nga nangyayari. Yung mga pangangailangan. Inuutang yung basic needs. Paano yun iiwasan? So, siguro sasagutin ko na lang sa isang kwento. Yung water bill namin sa bahay, 3,000 a month dito. Bigla na ng tulong na 15,000. Na hindi kami nagdagdag ng gamit ng tao. So, kulang ako ng 12,000. So, tatlo lang ang solusyon nun. Una, utangin ko. Pangalawa, magdagdag income ako para mapunan. Or pangatlo, hanapin ng tagas. Correct. Sa palagay mo, ano yung pinakamagandang solusyon sa Edi yung hanapin mo yung tagas. Yes, nung nakita namin tagas, baling tubo. Nung inayos namin, bumalik ng 3,000. Ayun. So, ganun din. Kayo na rin nagsabi, di ba? Ikaw na rin nagsabi, ang solusyon hindi utang. Ang solusyon hindi dagdag kita. Ang solusyon muna, tanungin mo muna sarili mo, bakit ka nagkautang at the first place? Ayun. Dahil ba kulang ang kita mo? Kulang ka ba sa disiplina? Di ba? Kasi may mga iba, kumikita pero kulang sa disiplina. Ito yung weird part. Nung maliit ang sweldo na pagkakasya, minsan may sobra pa. Nung lumaki ng kita, nagkulang na at nagkautang pa. Oo, bakit? At wala akong pinapatamaan sa crew mo. Oo. Oo. Di ba? Hindi, totoo yan. Kasi nga, nagko-complain tayo na tumataas ang bilihin. Pero hindi ka naman hindi mo complain ng sarili mo, tumaas din ang iyong lifestyle. Ayan. Yung dati mong hindi mo binibili mo. Dati mo hindi mo kinakain mo. Dati mo hindi mo pinupuntahan mo. So, okay lang mag-lifestyle, pero unahin muna natin ang pag-iipon. Kaya para sa mga taong nagkakautang, ang unang kailangang ipunin, emergency fund. Yung buwan na nagastusin mo, tubig, kuryente, upa, matrikula, kung 10,000 yan, mag-ipon ka ng 10,000. Bakit? Just in case na may mangyari, may 10,000 ka na na hindi mo kailangan mangutang. Ayan, correct. So, ayan alamin ang ugat ng pagkakautang at number 3, mag-ipon ng emergency fund. Next question, please. Chichingke, palagi yung naubos yung ipon ko. Paano kaya mag-ipon ng tama? E di wag mong gastusin. Para ako nasisisi parate. Parang ikaw yung may kasalanan, ano? Hindi, ang importante talaga, kasi nga, nauubos ang ipon natin. Minsan kasi, nag-iipon ka na wala kang layunin at goal. Bago ka mag-ipon, kailangan meron ka na talagang pakay. Halimbawa, nag-iipon ako para sa edukasyon ng anak ko. Pang-educational fund lang yan. Hindi mo pwedeng, kasi pag nakaipon ka na, minsan nagagamit natin, or generic yung ipon mo. May ipon na ako, o bigla na lang, uy, kain tayo, ay may ipon ako. Uy, biyahe tayo, may ipon ako. Ayun. Kasi generic. Oo. Pero pag sinabi mo, ay, pang-edukasyon lang siya. Hindi mo siya pwedeng gamitin pang gala mo or pang ibang purpose kasi pang educate. Dapat mayroon kang specific O goal. kaya, ito puhunan para makasimula ako ng negosyo. Yes. Ayan. Pangalawa, kailangan talaga disiplina. Kasi kahit na maganda yung, alam naman natin pero kung kulang talaga tayo sa disiplina, magkakaroon tayo ng problema. Pangatlo, mag-isip tayo ng pangmatagalan, hindi yung YOLO. Oo. Oo, you only live once. Hindi yung deserve ko to. Correct. Kailangan pumili ka. Gusto mo ba ngayon na mag-enjoy ka na ngayon, pero you suffer later? Or you ipon now and you enjoy later? Pipili ka. Okay. Pwede ka naman mag-enjoy pag nakaipon ka na. Tama. Itatabi mo na, di ba? Exactly. Una yung emergency fund. Ang pagiging matagumpay sa buhay ay hindi lang nadadaan sa madalian. Ang sikreto ay nasa tamang desisyon na ginagawa mo. So, 10 million followers sa social media pag pinagsama-sama mo lahat ng mga nakikinig sa kanya. So ano ito, kumuha ka na ba ng kurso? O talagang lahat ito from hard knocks, yung mga natutunan mo sa buhay? Actually, ginawa ko, sinubukan ko na munang ako muna. Pero hindi siya ganong kalaki. At nung nag-enroll ako sa isang course, may nag-reach out sa akin from YouTube. Oo, na tinuruan ako. 12 weeks na training talaga, intensive training. Once a week, 1 hour. Doon ko naintindihan at doon ako nagkaroon ng talagang breakthrough. Oo. Dito sa paggamit ng social media. Yes. Ayun, Oo. okay. Pero yung kurso ng finance, hindi mo na kinailangan?
Ay, oo, hindi na. Kasi Hindi na. yung mga sinishare ko naman talaga, yung very basic. O hindi to yung pang mga matatalino. Kasi hinahanapan ako ng matatalino yung mga chart and everything. Sabi ko, hindi ko kaya yon. Oo, ang tinutulungan ko yung mga nag-uumpisa. Nung wala pang ipon, at the same time, lubog sa utang. Marami yan. Gustong matuto magnegosyo, yun. So, yung mga basic, yung tinuturuan ko. So, nagsunod-sunod na ang kanyang mga libro. Ano-ano yung mga sumunod? Ayan yung unang akda ko, itong Till Death Do Us Part. Kung paano makalabas sa utang. Ayun. Oo. Okay. Certified bestseller. Okay, pag in one line, paano? Till death do us part. Marami bang steps? 6 steps. 6 steps. Okay. Oo. Ayan. Saan nabibili ito? Ay, siyempre sa mga bookstores at sa mga online stores. Okay. Available na. Oo. Basta Chinkitan ang author. Okay. Marami pa akong pero ang pinaka-bestseller talaga, itong Diary of a Pulubi. Ayun. Okay. Diary of a Pulube. Oo, ito ay bumenta na ng almost 2 million copies. Wow. Tapos ito, basahin mo yung mga nakasulat dyan. Ayan. Chapter 1, shopping. Shopping now? Shopping now, Pulubi later. Parang parang title ng pelikula. Okay. Magarbong kasal now, Pulubi later. Ayan, puro mga pulubi. Yabang now, Pulubi later. Upgrade now, Pulubi later. Ayan, ayaw magbaon, party, sobrang matulungin. Parang ako yata ito. Oo. Ay, kailangan mabasa ko ang chapter 7. Napupunta lang sa ibang tao. Okay. Wala pa naman ako sa Pulubi level. Malapit-lapit na. Okay. Asyong aksaya, travel, kape-kape. Pwede ka rin bang mamulubi sa sobrang pagkakape? Siyempre naman, magkanong ginagastos mo sa kape kada araw? Kung wala namang masama. Ang tanong, afford mo ba? Correct. Ba't ka bibili ng branded? Baka kaya mo lang 3-in-1. Tama. Malayo ang presyo ng branded sa 3-in-1. Oo. Pwede namang punta ka ng Starbucks pagkatapos, ipainit mo na lang na ipainit sa microwave para buong maghapon ka na doon. Feeling mayaman ka na doon, di ba? Oo. Maghapon. Okay. Sa kape-kape lang, pwede kang mamulubi. Totoo. Pasalubong now, pulubi later. Bonggang date. Ayan. Tapos pagka sinagot ka na, wala ka ng panggasto sa girlfriend mo. Utang now, pa-beauty. Ayan, rebond pa more. Ayan. Tapos, credit card now, pagpapautang, gadget, celebrate, walang bank account, kain sa labas, takaw tingin, tambay. Ayan. Yan. Kaya naman pala bestseller. Yes. Talagang kumakagat Nakaka-relate. sa kulturang Pilipino, Yes, right? yes, Ito. yes. Okay, akin na ito. Binigyan mo na ako nito Bakit ba kasi hindi ko binasa? Ito Hindi yung... ko alam. Oo. Ayan, ito na nga. Okay. So, paano mo nalalaman na talagang nakakatulong ka? Alam mo, maraming mga ang tawag namin iponaryo, mga kaiponaryo. Ang isang kaiponaryo ay natututo humawak ng pera, tapos nagiging disiplinado sa paghawak ng pera, at nagiging responsable sa paghawak ng pera. Sumusulat sila sa amin, ang dami naming iponaryo stories. Ang tawag namin iponaryo stories. Okay. Baka isa pang libro yan, hindi ko makalimutan talaga yung isa talaga na sumulat sa akin. Ang pangalan niya si Marta Ping. Siya isang dating houseboy, naging construction worker. Nakikinig at nagbabasa ng mga libro ko. At naunawaan niya na hindi daw niya pwedeng ipagpalit lang kanyang oras sa pera. Kasi kung nagtrabaho siya ng 8 hours, bayad siya ng 8, 12, 12. So naintindihan niya na sinabi ko kailangan matuto kang i-produce resulta versus pera. Pinapanood ko yung video mo dati. Na-open yung mindset ko. Yun yung hindi ko makalimutan sa'yo, Coach. Yung sinabi mo sa akin. Once you change your mind, change your life. So nag-ahente-ahente siya. Nung nag-ahente-ahente siya, doon siya kumita. At ngayon, siya isang matagumpay na construction businessman sa Davao City. Wow! Nung sumulat sa akin at nag-zoom kami, ngayon yung 2024, yung asset niya, umabot na ng 1 billion peso. Wow! Mas mayaman na sa akin. Oo, grabe. Sobra talaga akong happy. Sobra talaga akong happy ko sa munting pamamaraan sa papanood ng video, sa pagbabasa ng libro na bago ang kanyang pananaw sa buhay. Oo, no? Wow! At marami pang ibang ganyang klaseng kwento. Marami. Ayan, eto na.
eto na ang inyong hahanapin. Sa kwentong buhay pa lang, mismo ng autor na si Chinky Tan, alam natin, walang imposible kung kayo lang po ay marunong humawak at magpalago ng inyong pera. Wow, thank you, Chinks! For sharing your story. Dahil syempre, kailangan malaman nila bago ka naging ganito, galing ka din sa wala. Congrats Salamat. and cheers! Salamat, Cheers tayo salamat, sa Miss Kay. kayamanan! Mabuhay kayo. Mabuhay!